Be honest, I really don't understand what's going on. Yung mga norpansigang namin, mga magtataasa na. If it were me, I would have given it to Noe. Nakakatakot yung para bang baka matalo pa si Marco Rubio. Sana tinuloy na rin yung palabunutan. Just to make it more consistent, just to make it interesting, just to make it exciting, at hindi ka nagtataka. Oy mga Kuya Koy, this is Kuya Mike, ang Kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuya Koy List. Ayan na, nagsisimula na yung mga tariff war dito sa Amerika, and of course sa China, and Canada, and ewan ko na lang, magtataasan ang mga presyuhan dito, and I don't understand. To be honest, I really don't understand what's going on and why the President Trump is doing this na parang almost callous ang nangyayari, no? It really affects the whole world. Even back in the Philippines, may tariffs. So, yung mga norpansigang namin, mga magtataasa na, di ba? Parang in a way, ganun rin ang nangyayari sa pag-iisip ko sa tawag ng tanghala, no? Dito sa level 3 o dito sa third round ng tawag ng tanghalan, talagang mga most shocker ang resulta. Okay? So, natalo na ang mga talagang parabang masasabi natin almost there, at talagang parang makikita mo sa grand finals gaya ni Maya, okay, na talo ni Vencor, okay, so, and even si Noe talo ni Abudi. So I mean, I like Abudi, and matagal ko na yung sinasabi, no, pero I felt na para bang I don't know, probably Noe oversang it. Or may sinabi nga na para bang nag-flat or ano, pero those are the breaks, no? Pero if it were me, I would have given it to Noe dahil the risk was there, and parang ang feeling ko nga yung kay Abudi, I like that song as well, House of the Rising Sun, parang mas magaling yung una niyang pagkakanta. And sabi nga ni Meme Vice na pwede nang ulit-ulitin ang mga songs nung nagawa nila nung nakaraan. That is fine sa akin, no? Pero I felt kung bibigyan ko ng score, I would have given it to Noe. And then as well, between Vencor and Jeremiah, I would have given it to Jeremiah. But then, iba-ibang taste, you know? Probably is the simplicity, yung emotional na dating na binibigay ni Vencor. To me, I felt mas deserving, or mas gusto ko yung rendition ni Jeremiah. Again, a little bit over sang, but it's a competition any case. And even yung kay Rachel Cabresa, ako naman, mas gusto ko naman yung pagkakanta pa ni Sherlyn. Mas gusto ko yung dating, kasi nga sinasabi na mas emotional, mas nagbibigay story doon sa o kwento sa kanilang pagkakanta. Mas gusto ko yung kay Sherlyn na I'll Never Say Goodbye against kay Rachel Cabresa. Alright, but any case, yun nga, yung mga resulta, no? Those are the breaks. Nasashock ako sa mga resulta dun sa Team Agimat. Nakakatakot yung para bang baka matalo pa si Marco Rubio. Basta popular, baka matalo pa. You know, yung mga inaasahan, di ba? Let's see, no? What's today? Like a Wednesday, and it's still until obviously Sabado. Ang problema ko, sabi ko nga, I love the format. I love yung pagka-randomness sa palabunutan ng rounds 1 and 2. Pero dito sa third round, parang I kinda like, nagtaka ako kung bakit tinigil na yung pagbubunot, kung sino ang isasalang, sino ang maglalaban sa bawat, okay, kung gamitin man nila yan, sa bawat group, no? Parang lumalabas, this time around, ang labanan is within the group, pangkat Alab members, and then pangkat Agimat members. Sana tunuloy na rin yung palabunutan. Kasi
hindi maibigay fully ng mga judges yung rason kung paano nila pinagpapapares-pares ang mga magkatunggali sa bawat grupo. Hirap na hirap sila to provide that information. Yesterday pa lang, no, si Sir Louis, nabanggit niya, it's the storytelling, magagaling na sila. And yet, sa tanong ni Meme Vice kung bakit napili nila yung certain people na maglalaban, it was not fully explained. It was not explained even at all. Dahil ang sinabi lang was that storytelling. Bakit mo pinili? I'd like to think all of them have a story to tell. Pero bakit mo pinili sila? Bakit mo pinili bakit pinili si H? Na magaling din, si H. Abando versus Froilan. Pareho naman silang nagkamedalya. Kumbaga, walang rhyme or reason kung bakit silang napipili. Kung minsan iniisip mo nga, dahil, iba ang genre nila or parehong genre nila, yung isa birit, yung isa hindi, yung isa, subdued ang kanta, yung isa talagang palaban. And yet, it's almost random rin, pero I wish, nagpalabunutan na lang. Just to make it more consistent, just to make it interesting, just to make it exciting, at hindi ka nagtataka, nagko-question as a viewer, bakit silang lumalaban, pero at least consistent. Hindi yung parang nagtataka tayo as a viewer, and even sila may Vice, kung bakit sila ang pinagtatapat-tapat. Parang ano lang ba, on a whim? I don't get it. And right now, still not getting yung sinasabi ni Louis Ocampo and even Ogie. Si Ogie at least meron, no, dun sa, lalo na dun second day. Kasi sa first day parang walang naibigay na reason. Second day, parang sinasabi niya na halos pareho. Pero yung bakit on the first day, naglaban si H. Abando at saka itong si Froilan na parehong magagaling. So, kumaga napapaisip ka lang na sayang yung credibility na ayos na sana na parang okay, nakukuha, gets namin, pero right now, parang hindi. So, but any case, we're just, let's go through the process. Nandyan na rin lang. I don't think they're gonna make changes anymore. Perhaps on the next season ng Resbakan, we still have the same format. Magaling, maganda rin yung format eh. Just be consistent lang, yung hindi ka mapapaisip na kung sino yung maglalaban-laban. Palabunutan pa rin sana. Ang mga gusto ko pa rin na pumasok, of course, si Marco Rudio, and then si Arvery, pero so far yung mga kind of favorites ko, like for example, or not necessarily favorites, yung nakikita ko na may potential na maging grand winner, natanggal. Nakakagulat pa rin ang mga resulta, pero ngayon mas nagulat ako sa format. Alright, again, ito po si Kuya Mike, Kuya Ako'y List. Until next time.